ito na yung Form 137 guys, or SF10 natin. Ito yung format niya. May first name, last name, and middle name, then LRN of the students, birth date, and date of SSS admission, junior high average, then name of the school, kung saan po siya gumaduate ng grade 10, and the school address. And sa baba, meron tayong subjects for senior high school. Ayan po. Then sa first sem, dito po yung grade niya, 78 sa learner 1. Learner 1. Nilagyan ko lang ng last name, first name sa learner 1. So ito yung mga grade niya for first sem. And ayan po. Sa second sem, dito naman sa second sem. Ayan. Then for example, papalitan ko tong si last name 1. Ito yung last name ng student natin. So LRN 1, birth date, date of birth. So yan po. First sem na grade niya, 7883 for Earth Science. So papalitan po natin ng last name 2. So papalitan po natin ng ibang students. So lahat po ng information ni last name 2 ma-input po dito sa SF10 natin. First name 2, middle name 2, lahat po. Then yung grade niya 7681. Kanina 78 kanina. So try po natin ng iba. So try natin si last name 6. For example, si last name 6, mag-iba din yung grade niya dito. So yung grade niya nagdepende sa last name niya. Ayan po. So hindi mo na kailangan mag-input ng grades ng every students. So ito na yung pinamadali. Ayan. So learner 11. So lahat po ng information ni learner 11 may input po dito sa SF10. Yan po. Ayan. So 83 yung GenAv niya, papalitan natin, try natin palitan sa last name 13. So mag-iba na rin yung GenAv niya. No? Ito yung GenAv ni last name 13. Learner 13. Tsaka yung LRN niya, mag-iba na rin. Ayan, 14. Name of school, kung saan siya na grade 10, school address. Ayan po. Tsaka yung grade niya, mag-iba na rin. Ito na yung grade ni learner 14. Yan po. Yan po yung front. Yan. So, saan ba natin to, or paano ba natin to gawin? So, first, punta tayo dito sa input data. So, dito sa input data, guys, input nyo lang yung last name, first name, and middle name ng learners. Yan po, data. Then, date of SHS admission, kung kailan siya na-enroll sa senior high school. Then, the LRN of the first students. Yan po, nakakorespond po dyan. And date, birth date niya, GenAv ng grade 10 niya, tsaka name of school, and so on. So, yan lang. Yan po. Input nyo lang po dito. So, kailangan natin yung last name, first name, and middle name, tsaka LRN, and birth date. Saan ba natin yan kukunin? Dito po sa SF1. Sa SF1, ayan po sa SF1. Orin po natin SF1. Ayan po, sa SF1, dito po yung LRN niya.
LRN, LRN1, LRN2, then ito. Copy nyo lang to guys. For example, itong name, copy nyo lang to for mail. Copy nyo guys, control or pwede copy. Then punta kayo dun sa input data. So try nyo i-paste dito sa hindi pala guys, kailangan nyo pa pala itong i-unmerge. So pag unmerge guys, select nyo lang yung C, tsaka dito nyo po i-select yung C. Yan, copy. Then punta kayo sa automated SFT natin, then paste natin dito yung names. So paste. So ayan po yung last name, first name, tsaka middle name. So yan, copy nyo na lang po yung first name, yan, ganyan, first name ng student po, tapos last name, or ito po yung delete nyo lang. Kasi po, hindi po natin magagamit yung Ayan. So, ganyan lang po. Then, after nyo po ma-input yung first name at saka last name, middle name ni learners, lahat ng learners po i-input po natin dito. Kaysa naman po, doon po tayo mag-input sa SF10 mismo. Kasi marami po yun eh. Then, susunod nyo pong gagawin, ito po yung birth date ng learners natin. Doon pa rin po natin kukunin sa SF1. Ito po. So, select nyo na lang po. Select nyo po sa tapos unmerge. Tapos select nyo po yung yung isang column lang. Ito po. So select nyo lang, copy. Copy, tapos paste po natin dito sa birthday niya. So ayan, paste po natin. Yan po, ito po yung paste. Tsaka yung average niya sa grade 10, talagyan po na lang po natin sa learner 1, 80, 82. Ayan po. So lahat po na information dito mapupunta po dito sa ating SF10. So ito po yung first name, middle name, LRN, date of birth, lahat po yan. Paano naman po yung sa grade? Sa grade niya po, so since grade 11 siya, click niyo po dito yung sa quarter 1, 11. Ayan, sa quarter 1, 11, dito po yung first name, last name at saka first name ng learners natin. Nakalink po dito from our input data. So ayan po. So ito po nakalink po yan, no? Input data B2. So kung ano po yung nilalagay po natin dito sa data, let's say ang pangalan ni learners is last name ni learners is Padalapat. Yung Padalapat po, ganun din po yung sa quarter 1, 11. Sa first name, Macpads. Yan po sa learners. Enter lang po natin. So sa ayan po, Macpads. Then ganun din po sa quarter 2, quarter 3 and quarter 4. So ayan. Ito po yung mga grades niya from first quarter. So grade 11, we have Earth Science. Yan po. Kung ano po yung nilagay po natin dito na subject, yun din po yung may input dito sa subject niya. For example, lagyan po natin Earth and Life Science. Lagyan po natin dito ng
basic calculus. Basic calculus. So, ayan, basic calculus po natin lagay dito. So, pagdating doon sa SF10, basic calculus. So, kung ano yung nilagay po natin dito, yun din po malagay po dito sa SF10. Ayan po. So, ito po yung grades ng learners natin for Earth Science. Ito po. Ayan. And ito po yung mga subject niya. So, padalapat MacPads. So, ito yung mga grades niya. 78, 76, 80, 87. Try po natin. Padalapat MacPads. Try po natin si Padalapat. Ayun, si Padalapat. Ito po si Padalapat. No? Ayun, si Padalapat. Si Padalapat, yung grade niya sa first quarter, 78, 76, 80, 87. 78, 76, 80, 87. Then, 78, 82. 78, 82. Then, 79, 78, 90. 79, 78, 90. So, kapag wala na po yung subject niya, I mean, 9 subjects lang po yung first sem niya, paki-delete na lang po itong, paki-delete na po hanggang dito po sa may second quarter. Kasi po, pag hindi nyo po i-delete, magiging ganito yung average niya. So, dapat delete nyo po. So, ayan. Ayan, delete nyo po. So, 82 yung average niya. So, 82. Kaya po natin tingnan dito sa ayan. So, yun. Yun po yung sa first quarter. Then, sa second quarter naman po, ito, 83, 80, 78. Dito po yan sa quarter 2. Sa grade 11. 83, 80, 78. Tingnan po natin. 83, 80, 78, 87, 84. 87, 84, 82, 80. So, ito po yung subject niya sa first sem. First sem, quarter 1 and quarter 2. Padalapat MacPads. So, yan. So, saan po natin kukunin yung data dito? Dito na lang po natin kukunin sa yung first consolidated grades natin sa first semester. So, ayan po. Ito yung grade niya nila sa first quarter or first semester. Yan po. So, copy nyo lang po dito. Copy, then copy nyo na lang po, copy. Copy nyo po hanggang dito. Copy, then paste po doon sa automated. Sa first quarter po paste nyo po. Paste value. Yan. Value. So, yan po. Then for second quarter naman, sa second quarter naman, ganun din po, kung ano po yung subject doon sa dito, third quarter, doon po sa third quarter, kung ano po yung nalagay po natin yung subject dito, yun din po yung malalagay dito sa for second sem. Okay po. So, example, sa subject 1, lagay po natin na statistics and probability. Statistics and probability. Ito po. Statistics and probability. So, pagdating po dito, statistics and probability.
kung ano pong grades niya dito, galing po siya dito sa, for example, ang grade po ni MacPads sa statistics is 75. So, ayan, 75. Then, grade po ni last name 3, ito po, learner 3, let's say 80. So, ayan, try po natin tingnan. So, 75 po yung grade ni Padalapat sa third quarter. Then, dun sa learner 3, so, 80. 0-0 po kasi yan kasi wala pa po tayong input na data dito. So, yan. Ganon din po kung 9 subjects lang, delete nyo lang po itong 10 subject. Yung pang 10. Yung sobra. Ayun. Yan po. Then sa back naman, ganun din po sa back for grade 12. For grade 12 po, ito po yung first quarter sa grade 12. Kung ano po yung subject dito, yun din po yung mga input dito. Ayan. So I hope nasundan niyo po. What if po yung pag-download niyo po ditong sa file na to, template na to is wala ito. Okay. So, what if po wala po dito, no? Walang arrow dito. So, ang gagawin niyo lang po is punta kayo dito, click niyo po ito, last name. Ito po, last name 3. Kasi hindi ka pa maka-next eh. Hindi ka maka-next kasi walang arrow dito pa baba. So, click nyo lang po yan. Tapos, click yung data dito sa taas. Data. Or home. Data. Dito po sa data. Sa data, click nyo po itong columns. Ito pong columns. Click nyo pong columns. May arrow dyan. Ito pong data validation. Sa data validation po, sa allow, click nyo po yung list. So, sa list, then source. Sa source po, doon po yung kunin nyo po yung data. So, click nyo pong source. Click nyo po yung input data from Padalapat or learner 1. Drag nyo po pababa. Drag nyo lang po pababa. Yan. Papunta kay last name 49. Ayan. Ito na po, na-input na po. Data from B2 to B50. Ito po, B50. B, tapos 50. So, click nyo lang po ito. Okay. So, ayan na po. Ayan na.